Ating pong mga pangunahing balita sa ating pong unat panahon, lalo pa hong bumilis ang bagyong Emong habang patuloy pong tinutumbok ang Ilocos Region. Huling namataan ng bagyo sa may karagatan malapit po sa Bangar, La Union. Ito nga po may lakas ng hangin na hanggang 120 km per hour at pagbugsong hanggang 165 km per hour. Una pong tumama sa kalupaan sa Agno, Pangasinan ang naturang bagyo kagabi. Nakatagda itong ulit na mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong umaga. Nakataas po ang signal number 4 sa southwestern portion po ng Ilocos Sur, northern portion po ng La Union at sa central portions ng La Union. Nakataas po naman ang signal number 3 sa southern portion po ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union, pati po sa western portion po ng Apayao at maging Abra, western portion po ng Kalinga, Mountain Province at Benguet, pati rin po sa northern portion ng Pangasinan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte, kasama rin ang Pangasinan, northern portion ng Zambales, nalalabing bahagi po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet, pati na rin sa buong Ifugao, Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Northern at western portions ng Isabela, kasama rin ang northern o northwestern portion ng Quirino, western at central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac. Samantala po naman, signal number 1 sa nalalabing bahagi po ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, northern at central portions po ng Aurora, nalalabing bahagi po ng Nueva Ecija at maging sa Tarlac, pati po sa western at central portions ng Pampanga at nalalabing bahagi po ng Zambales at sa northern portion ng Bataan. Suspendido pa rin po ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes dahil pa rin sa baha at maulang panahon. Walang pasok po sa lahat ng antas sa Metro Manila, kasama rin po dyan ang Bataan, Benguet, Ilocos Sur at maging La Union. Kasama rin po dyan ang Pangasinan, Zambales, Abra, Batangas at maging Cavite. Suspendido rin ang pasok, all levels po yan sa Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province at Pampanga. Pati na po sa Tarlac, Albay, Apayao, Aurora at Bulacan. All levels din ang suspensyon ng klase sa Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur at Isabela. Wala ring pasok sa Kalinga, Marinduque, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at sa Occidental at Oriental Mindoro. Wala rin pong pasok sa Palawan, Quezon Province, Quirino, Rizal at Romblon. Sakop din po ng suspensyon ng klase ang test the learners at government offices, maliban na lamang po sa mga frontliner. Lalo pa hong dumami ang bilang ng mga namatay sa pananalasa po ng kaliwat ka ng bagyo at habagat. Sa pinakahuling datos po ng NDRRMC, umakit po sa 19 ang naiulat na namatay. 8 ang sugatan habang 11 naman ang nawawala. Pumalo po sa 3.3 milyon ng mga individual ang apektado po ng sakuna. Higit naman po sa 273,000 ang mga pamilyang inilikas. Umakit na rin po sa halos 4 na bilyong piso ang pinsala sa mga infrastruktura, habang 645 milyong pesos naman ang tama sa sektor ng agrikultura. Hinahanapan na raw ng pamahalaan ng solusyon ang masyado namang mahabang suspensyon ng klase dahil pa rin po sa masamang panahon. Ayon po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., kakapusin sa pagkatuto ang mga bata kapag lagi silang napipilitang hindi pumasok dahil sa mga sakuna. Tiniyak naman ng DepEd na tutulungan nila ang mga guro at estudyante na apektado po ng pag-ulan at ng pagbaha. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd sa DPWH para sa mas mabilis na rehabilitasyon ng mga apektadong eskwelahan. Nag-inspeksyon po naman sa evacuation centers at namahagi po ng tulong sa mga nasalanta ng baha at ulan sa San Mateo, Rizal si Pangulong Marcos Jr. kahapon. Kinamusta ng Pangulo ang mga bakwet at nagpatawag din po ng briefing. Ayon po sa Pangulo, ganito raw po ang new normal ngayon, kaya dapat din planuhin ng pamahalaan ang mas mabilis na pagtugon sa sakuna. Pero kasabay po ng baha ay kilos protesta ho naman ng ilang grupo laban kay Marcos Jr. Bitbit po ang banner at stand din ng Pangulo na ipinatayo sa baha na tila nagsosona. Nagprotesta po ang grupong Greenpeace para nga hikayatin ang pamahalaan na suportahan ang mga hakbang kontra sa climate change.